World missions is never too early. Sa Matthew 28:19 and 20, Go, ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Dalawang taon pa lamang ang ating church na Sovereign Grace Baptist Church, Imus. Walit 3 taon tayo na misyon. So we have 5 years. And then we have already, bago tayo nag-umpisa ng mission dito, ay karamihan po sa atin ay galing sa Riyadh. No? The core of this church came from Riyadh, and we started in 2010. At 2025 na ngayon. So, pagka sinuma mo yan, that is our, the age wherein we are together as a mission sending agency of the Lord on earth. And so mga kapatid, it's not too early. It's actually too late. Dapat ay nagkaroon na tayo ng mission, no? From Riyadh, we have a mission in Imus. And from Imus, ay merong nag-affiliate sa atin, a mission in Taguig. And mas maganda na as the years go by, as we look at the signs of the times, and as we look at the coming of the day of the Lord, ay magkaroon tayo ng pagtupad sa sinabi ng Panginoon. Go! So we are to keep on going. We're not, hindi option yung rest. Hindi option yung teka muna. At muna, hiatus muna kami, pahinga muna kami, pagod na kami. Dito muna kami, hindi muna kami magse-send out ng missions or missionaries. Magpapalaki muna kami, give me a break, 10 years, 20 years, at saka, pag malaki na, okay. We will be a mission sending agency of the Lord. No. In the onset, nung sinabi ng Panginoon ito, ay sinabi ito sa 11 mga alagad, 11 apostles, on top of a mountain. Nandun sila sa mountain, sinabi sa 11. Ano? At ito po, nakalagay sa 16, Matthew 28:16. Then the 11 disciples went away into Galilee into a mountain where Jesus has appointed them. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them. So, 11 sila niyan. Pero of course, with the revelation from Corinth, letter to Corinthians, that he was seen by 500 brethren at once. So, these 11 represents the whole church. Sila lang yung mga apostles, sila yung mga namumuno, sila yung foundation of the church. They represent the church. At hindi lang sila 11 during that time na members ng church. Marami na sila. Pero yung 11 is the representative of the church. Kaya nung binigkas ng Panginoon itong go, hindi niya lang sinasabi sa 11. Otherwise, pag namatay na yung 11, wala na. Ha? At hindi niya rin sinasabi sa lahat ng mga mananampalataya dahil marami na hindi naman kasama doon sa mga baptized na rin ni John the Baptist, mga baptized ng Panginoon, pero hindi naman lahat sumama doon sa meeting na yon na naging nagkaroon ng covenant relationship with the church. Sa katotohanan ay 120 disciples bago umakyat ang Panginoon sa Acts 1:8. Tingnan natin po yung Acts 1:8. At doon makikita natin na the number of them, no, ay
Sa verse 4, Acts 1:4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power, but ye shall receive power. So ito pa rin, the same group of people, bago siya umakyat sa langit. The same group of people, yung 11 with the 120 disciples in the upper room when the Holy Spirit was given to the church. So yung 11, they are representatives of the church, being the foundation of the apostles, of the church, the apostles. Ito ang habilin sa church. At therefore, ito ay ipinapasa, yan, habilin na yan, kung totoong church ka, bawat na form, bawat na establish na New Testament church, yan ay habilin ng Panginoon. Go into all the world. Bawat local New Testament church, hindi association of churches. Hindi tayo naniwala na kailangan ng convention or kailangan ng isang fellowship of churches na para ma-execute ang Great Commission. Dahil itinuro ito sa isang local New Testament church. At sila ay 11 ang nagpasimuno, kasama nila yung mga nabaptize na. And so, hindi natin kailangan na maging malaking-malaki bago tayo mag-isip ng world missions. Ngayon pa lang, malaki na tayo kasi baka 60 na tayo ngayon. Purihin ng Diyos. No? At meron pa tayong iba na mga makakasama natin, magiging katuwang natin sa ministry. Okay? At ito ang sinabi ng Panginoon, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. So, pag ang isang church ay mayroong mga members na tunay na mga ligtas, at yan ay nabuo na at nagtitipon na, ang component niyan, para yan ay maging kalugod-lugod sa Panginoon, the Holy Ghost is come upon you. Ang isang church na maaring nagtitipon-tipon sila in the name of the Lord, at nagtitipon-tipon sila to preach the word. Pero kung hindi naman yan gathering na ayon sa banal na kasulatan, ay hindi yan automatic na New Testament church. Halimbawa, yung tinatawag na sa Matthew 28, nakalagay, baptizing them. Kung walang baptism yung church. Alam niyo ba, maraming church ngayon walang baptism? Handshake lang. Papasok ka. Gusto niyo ba maging member? Sige, praise God, member ka na. Wala nang baptism. So, totoo ba ang church yun? Pagka ganon. Sabi, baptizing them. Tapos, sumunod, teaching them to observe whatsoever I've commanded you. Alam niyo ba na maraming churches ngayon na hindi na doctrinal ang turo? Puro kanta na lang, praise and worship. Praise and worship, repeated. Yung hail the holy name of Jesus. Hallelujah to the Lord. Hallelujah to the King. Praise the Lord. Uulitin niya na uulitin. For 1 hour, may drums. Magiging high, magiging low, magiging loud, magiging soft. May mga ilaw. May smoke. May sayaw. Yun na yung meeting nila. Yun na yung worship service nila. Tapos merong kaunting paalala sa mga uma-attend na tayo ay magpuri sa Panginoon. At invite nyo, di ba? Okay ang panambahan natin. Okay. So, yan po ay hindi church.
Kapag ang tumatayo dito ay pastora, hindi church yan. No? Babae yung nangangaral. Wala sa Bible yan. Hindi church yan. Pero, yung mga tao gathered in the name of the Lord. Yung mensahe, galing sa Bible. Pero church ba yan? Hindi. Kinakasihan ba yan ng Holy Spirit? Bakit deceive? Bakit mali? So, ano nakalagay dito? Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Yun lang ang totoong church. Yung may Holy Ghost. Hindi yung porkit nagtipon, church na. Tapos sasabihin, ay di ba sinabi, where 2 or 3 are gathered, I am in the midst of them? Oh. Ay, yun ay tungkol sa church discipline eh. Matthew 18. Tungkol sa discipline yon. Gagawin nilang context, pagka nagtipon tayo, 2 tayo, 3, nag-uusap tayo sa Pizza Hut, church na tayo. See the deception? Okay, hindi natin sinasabi na ang mga ganyan ay walang kaligtasan. Hindi natin sinasabi yon. Maaring gamitin pa rin sila ng Panginoon. Because we cannot constrict the power of God. The Word of God is given and the gospel is given and it is the power of God unto salvation to them that believe. Wala tayong sinasabi na dito lang may maliligtas sa SGBCI. Pag sa iba na save, hindi totoo salvation. Hindi po ganun ang turo dito. Pwedeng magligtas ang Panginoon kahit nagbabasa lang ng Bible, nanonood ng TV, nakikinig sa radyo, nagbabasa ng tracts. Wala pong limit ang kapangyarihan ng Panginoon na magligtas. Subalit, pag pinag-uusapan natin ang church, kaya tayo nagmi-mission, kahit na yung meron ng mga mission doon, ay magmi-mission pa rin tayo. Alam nyo, dito, tiningnan ko, kung ilan ang Baptist dito sa Imus, mahigit na 30. No? Buti na lang wala tayong kapitbahay dito. Yung iba magkakatabi. Doon sa bahay Pag-asa, 6 yata yung magkakatabi. Bawat isang barangay, isang church. Yung isang barangay, 2. Baptist. Bukod pa yung Reform, bukod pa yung hindi Baptist, yung Christian church lang. Yung fellowship lang. Meron pa CCF Imus. Oh. Yung gusto sa inyo na very convenient, doon kayo. CCF Imus. May elevator, magagandang parada, pintorado na lahat. No? Meron dyan. So, ano yung sinasabi natin? Ang sinasabi natin, kailangan alamin natin na hindi lahat ng nakalagay dyan as a signboard ay church. Church ng Panginoon. Ano yun? Bakit gospel din? Church ng tao. Na nakakaintindi ng Bible. Na nagpipreach. At meron ding naliligtas. At lumalaki, pinagpapala, mas malaki pa kaysa sa atin. Kayang gawin ng Panginoon yan. Hindi natin tinatawaran ang pagkilos ng Panginoon sa mga puso at sa mga grupo ng mga tao. Pero mag-iingat tayo na magsalita na church ng Panginoon yan. Dahil sabi, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So let's go to the missions. No? Kung tayo ay tunay na church, yung mga hindi nga totoong church may missions at masigasig. Di lalo na yung dapat, kung totoo nagkiklaim tayo na tayo ay church ng Panginoon, dapat meron tayo. At hindi lang missions sa Jerusalem, which is Imus, our Jerusalem, and Judea, Cavite, our Judea, and Samaria, maybe Luzon, di ba? And to the uttermost part of the earth. Ay kasama na yung Bangladesh dyan, Africa. Kasama na yung Sudan dyan. Kasama na yung Vietnam. No? So, hindi natin
dapat nililimitahan ang kapangyarihan ng Diyos na dito lang tayo sa building na to. No? Palakihin natin to, pagandahin natin to, paramihin natin. Gagawin natin yan. Dapat natin gawin yan. Patibayin natin yung mga Christians na uma-attend dito. At padamihin natin. Pero wag lang ganun. Dahil ang mandate ng Panginoong Diyos, all the world. World missions. The church at Antioch, pag kinompute mo, noong na-disperse because of the persecution, because of the death of Stephen, when they were dispersed, it was very early in the church. Ang Panginoon namatay, 33. No? Sabihin na natin, eksakto 33. Ang sabi nila, ang tunay na birth ng Panginoon is 4 BC. No? So kung alam mo yung BC is before Christ, 4 before Christ, pinanganak ng Panginoon. So because of the difference in the Julian calendar and the Hebrew calendar and the other calendars during those time. Anyway, sabihin na natin 0 AD, 0, yan yung papanganakan talaga ng Panginoon. 33, yan yung talagang namatay ang Panginoon, 33.5. Tapos, therefore, after 40 days, umakyat na siya sa langit. Okay? So, kung tanggap natin yung date na yan, 33.5, ay, ibig sabihin, nag-umpisa na yung pagbaba ng Holy Spirit, di ba? Kasi Pentecost means 50 days after the Passover, 50 days after pinako ang Panginoon sa krus. So 50 days. After 50 days, bumaba ang Holy Spirit sa church. Nung bumaba ang Holy Spirit sa church, nag-preach si Peter, 3,000 were saved and baptized. 3,000 men. Tapos, nag-preach siya ulit after so many days, 5,000 men. So, ang laki na agad ng church. At nagtitipon sila in every house, in the temple and in every house, they cease not to teach and to preach Jesus. And the Lord added to the church daily, such as should be saved. Isipin mo yun. Tremendous growth. Ang dami nila doon sa Jerusalem, puro mga Christians. Jews, Christians. Biglang pinatay si Stephen. Biglang nagsikalat. They went as far as Samaria and Antioch. And the word of the Lord increased. So nagkaroon ng church in Antioch very early. And it is estimated, if we can accept it, 36. Mga after 3 years. Meron ng church in Antioch. No? Pero, makita natin, merong salvation si Apostle Paul, at si Apostle Paul, pwede nating sabihin, after 10 years, kinomission si Apostle Paul ng church in Antioch sa Acts 13. Sabi ng Holy Spirit, separate unto me Saul and Barnabas for the work whereunto I have called them. And they were ordained and they were sent out. So, nung na-send out sila, sabihin na natin, 48, 47 AD, na-fulfill na nila, that means 10 years old pa lamang ang church in Antioch, nagse-send out na for world missions. 10 years old. Tayo, ilan na? 2 tayo, plus 3, kasi 2018 tayo nag-umpisa, kasama ko si Brother Louie, nag-umpisa kami 2018. Ngayon 2025 na. No? So 7 years. Pero hindi tayo nag-umpisa dito magkakasama. Nag-umpisa na tayo sa Riyadh 2010. Okay? So dapat may world missions tayo. Hindi na tayo pwedeng mag-antay pa ng kung ano pang event sa buhay ng church na ito bago tayo mag-isip na dapat ay may hinihipo na ang Panginoon para ipadala sa Cambodia, sa Vietnam, bukod sa Tansa at Bacoor.
At bukod sa sa iba pang lugar, no? Dapat nag-iisip na rin tayo ng more, farther away. Kasi may utos ang ating Panginoon, yung may-ari ng church. Hindi tayo, hindi atin lang ito. Kasama dito ang langit. Kasama dito ang Panginoon ng langit at lupa na nag-uutos sa atin. Hoy, wag lang kayo sa Imos. Wag lang kayo sa Taguig. Wag lang kayo sa Riyadh. Marami pang mga kailangan ng ebanghelyo. Marami pang hindi nakakarinig ng katotohanan, yung tamang doktrina. At maraming naumpisahan na sa gospel, pero nadidiskarel dahil mali yung tinuturo pagkatapos ng gospel. Mali ang baptism. Walang baptism. Babae tumatayo. Speaking in tongues. At kung ano-anong kalokohan after salvation. So, isa rin yan sa mga kailangan mangyari. No? That we contend for the truth once delivered to the saints. That is also a mission. And so this is our mandate today. Huwag tayo maghintay ng 20 years na muna dapat, Pastor. Ang SGBC ay dapat 20 years. O hindi kaya, huwag tayo maghintay ng mga lumulubog na churches, iti-take over natin. Pangit yun. Pangit na ministry yun. Although, hindi naman tayo uurong kung may ganun. No? Pero, mas maganda, yung talagang merong galing dito sa atin, no? Na inaalay ang buhay niya, tapos, lumayo. Kahit na malapit man o malayo kung saan siya dalhin ng Panginoon. My body is yours. Diba? Sabi ng Panginoon kay Isaiah, whom shall I send? Anong sagot ni Isaiah? Here am I. Send me. Dati, niloloko namin yan eh. Here I am. Send him. Pero, kakaloko ko sa kanta na yan, ako pala, here I am, send me. No? At kaya naman ako naging pastor, kasalanan ni Brother Rael. At saka ni Brother June. Dahil sila na nga yung mga leader eh. Sinabi nila, ikaw na lang. No? Sino tayo para umurong sa hamon ng Panginoon? By the grace of God, ay kinilos ng Panginoon ang ating church. Kaya tayo nakarating dito. No? So, mga kapatid, ang ating church, ang assignment natin, since nakapag-umpisa na tayo, ikokopyahin na lang natin yung naggawa na natin sa ibang lugar. Kokopyahin na lang natin. At tutulungan na lang natin kung sino yung mga hahayo. At gagawa na lang tayo ng mga programa para maisama yan sa isip ng mga kalalakihan lalo na. No? Both young people and old people. Both senior citizens and the still nag-graduate lang. No? Kailangan natin i-train. Kailangan mahilig tayo sa pagbabasa. Kailangan mahilig tayo sa history para matibay tayo. Mahilig tayo sa doktrina. That is how. Hindi mahilig lang sa soul winning kahit walang doktrina. Delikado yan. No? Ang galing mo nga mag-soul winning, ang dahil mong napipersuade, punta kayo. Pero mahina ka sa doktrina. Pagdating ng mga kulto, laglag lahat yan. Pagdating ng mga iba ang aral, hindi mo tinuturuan ng malalim, kuha yan. Ang dami na po natin. Sana doble tayo eh.
sa dami ng mga natalikod na, no? At napunta sa ibang lugar, napunta sa ibang pananampalataya, napunta sa immoralidad. Kahit inaral mo na, mapupunta pa rin sa immoralidad. No? Hindi tayo nagmamalaki na natira tayo. It is by the grace of God na hindi tayo nadadamay. Pero tayo na nandito, na nananatili, ay kailangan move forward, going to the vision given to Paul and hopefully also to us, na sino ang magpipreach sa amin. Yun yung Macedonian call. Sino kaya ang pupunta dito para turuan kami? Yun yung panawagan eh. At kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon, naririnig mo yan. Naririnig mo yan na malakas. No? Pag pumikit ka ng mata mo, meron kang maririnig na panawagan. There's a call comes ringing or the restless wave. Send the light. A local church must be strong in doctrine at home to be effective abroad. So, ang importante lamang ay ang basic. Punta tayo Acts 14:21. Sabi sa Acts chapter 14, ito ay bago sila nagpunta sa susunod na church at nagkaroon ng panibagong mission, sinigurado muna nila ang church na kinaroroonan nila, Acts 14:21, no? Punta tayo ng 19. And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium who persuaded the people, and having stoned Paul, threw him out of the city, supposing he had been dead. Ganyan po ang missionary. Binabato. At iiwan ka, akala nila patay ka na. Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up. Ganyan po ang missionary. Hanggat gusto kang gamitin ng Panginoon, hindi ka mamamatay. Magpe-persevere ka. And came into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. And when they had preached the gospel to that city, okay, so nagumpisa ang preaching sa isang church. Doctrine, hindi lamang gospel, kundi doctrine, the doctrine of Christ. And had taught many. So, hindi lamang iilan, hindi lamang core group, kundi yung missionary ay magtuturo hanggat kaya niyang magturo. And had taught many. They returned again to Lystra and to Iconium and Antioch. Ito yung verse 22. Confirming the souls of the disciples. So, ito si Paul, pagkatapos niyang mag-start ng mga Bible study, mag-start ng mga gawain, iniikutan niya yan, magkakatabi yan, confirming the souls of the disciples. Ibig sabihin, tinuruan, pagkatapos na turuan, di ba? Ano ba ituturo? Magtiwala ka kay Kristo. Magtiwala ka na siya ay namatay, nalibing, nabuhay na muli. At ang kanyang kamatayan, kanyang dugo, ang siyang kabayaran ng iyong kasalanan. At i-expound mo yun. At iikutan mo yun ng marami pang doktrina. Pag naituro mo na yan, okay, then, babalikan mo. Naniniwala ka na ba na mayroon kang buhay na walang hanggan? That is what we call confirming. Ano na ba alam mo, kapatid? Kaya tayo, di ba, pag nagsa-Sunday school, we confirm. Kasi naituro na yan eh. Kanina, nagturo si Brother El, naturo na yan eh. Before. Nababasa nyo naman eh. Di ba? So pag tinanong, naintindihan mo ba yan? O yung tinuro kanina, kaya after 1 year, kung ituturo ulit, naintindihan kaya natin? Naalala kaya natin? Masasabi kaya natin na,
Noong September, tinuro yan eh. No? Tinuro yan. Kaya, alam ko yan, alam ko sagot dyan. Diba? Huwag niyo sasabihin na, yung iba, kahit bata pa porket nakalimutan, sabihin, pasensya na, ulyanin na. Bata-bata pa, ulyanin. No? Dahil lang hindi pasok sa puso yung doktrina eh. Alam niyo yung verse, kung pasok yan sa puso mo, kahit di mo sinasaulo, nasasaulo mo yan. Nangyari na ba sa inyo yun? Nangyari ba yun sa inyo? No? Kapag mahal mo ang Panginoon, may Holy Spirit ka, at meron kang narinig na verse, no? Mako-quote mo yan. At alam mo yan by heart. Dahil naintindihan mo na wake up ka. At paramihan habang lumalago ka sa Panginoon. Hindi yan after 10 years, 2 verse lang ang sa ulo mo. No? Hindi ganun. Ang experience ng mga tunay na led of the Spirit na mga mananampalataya, padami ng padami ang mga verses sa puso nila that they know by heart. Ano? So, kailangan po ganyan nararamdaman natin na nangyayari sa atin. We have a common Holy Spirit. If we are born again, we have the Holy Spirit. If we are saved, Christ is in you. And who is Christ? The Word of God. And what does He do? He confirms the Word of God in your heart. So that whoever asks you of the calling that was you heard from the beginning, you will be able to repeat and to testify of Christ who saved you. Yun po ang nangyayari sa amin at yun din ang nangyayari sa lahat ng saved na totoo. Therefore, dapat yun ang nangyayari sa iyo. Kung totoong saved ka, meron ka mga salita ng Diyos. Dahil ang sabi, ang pagkain natin, salita ng Diyos, man shall not live. Everybody? Shall not live. Yan. But by every word that proceeded out of the mouth of God. Matthew 4:4. Pati reference, kung kaya natin. Di ba? Ay lunukin natin. Kainin natin. Nguyain natin. With gusto. Alam niyo yung ibig sabihin ng English na gusto? Parang Tagalog na gusto yun eh. Yung gustong-gusto mo, pag sinabi with gusto, habang ngumunguya ka, yung ganun. Yun ang tunay na ligtas, na tunay na mayroong enthusiasm na pagtanggap ng preaching. Nagugustuhan niya. At sinasabi niya, more. Di ba? Pag kumain ka ng kamaron rebusado, sino mahilig sa hipon? Pag sino ang kumakain ng laging gusto mong pumunta dun sa Eat All You Can sa isang restaurant. Or meron ka natipuhan na yung iba mahilig sa bulalo, no? Kahit na nahihilo na, bulalo pa rin. So, laging niisip mo yan. Yung iba naman, simple lang, Jollibee lang, okay na sila. No? So, laging iniisip mo, nagugutom ako, makapag-Jollibee nga. Yan. So, kasi, nararamdaman mo, parang nalalasahan mo eh. Oh, yung huling kain mo eh. So, ganun din sa salita ng Diyos. Merong linamnam na nananatili. And you want more. Because it increases your faith and it gives you nourishment. Spiritual nourishment. And you can use it. Alam niyo, habang ginagamit mo yung salita ng Diyos, lalo
lumalago sa pananampalataya. Parang gano'n yan circle. Gamitin mo, may feedback sa'yo yan na spiritual. So yan, nangyayari yan, tapos lumalago ka ngayon. So yan po ang nangyayari sa isang local church na nagkakaroon ng feeding. At ito, confirming the souls of the disciples. Pagka pinag-testimony ka, ay teka muna, bigyan mo ako ng 3 buwan. Hindi na. Sige, mamaya ba, pastor? Yun ang tanong. Pagka inassign ka ni Michael, Brad or sis, pwede ka bang mag-testimony? Mamaya. Ready na kasi ako ngayon Di ba? Hindi yung, sige, bigyan mo ako ng mga 3 months bago mo ako tawagin Brad Michael, wag agad Ako na ba? Ano? Meron kang salita ng Diyos na gustong-gusto mo, parang isang apoy na umuusok dito sa tiyan mo. Di ba? Ganon si Ezekiel. Pinakain siya ng salita ng Diyos. It was like a fire burning in his belly. Na kapag hindi niya pinakawalan sa bibig niya, ay sasabog yung tiyan niya. No? So, yan po ang may laman. No? Local church. Yan ang strength ng local church na effective sa missions. Missions and missionaries should not rely on a centralized group of churches. Alam nyo, kaya nagkakaroon ng mga missionaries na malakas ang loob. Kasi ni-recognize sila ng isang centralized group. No? Batang-bata pa, may mga pumupunta rito Tatawag, Pastor, pwede po bang mag-share ng aming burden sa Cambodia, sa Vietnam, sa Africa, sa China, kung saan-saan. Bata! No? Bakit nagagawa nila yon? Sabi ko, bakit kaya sa Imos walang ganun? No? Pastor, pwede ba bang magpa-counseling? Kasi meron po akong burden na binigay ng Panginoon naramdaman ko, parang tinatawag ako sa Vietnam. Ba't walang ganun dito? Meron ba dito ngayon tinatawag sa Vietnam? Gusto niya sa Amerika Tsaka sa Canada. No? Ayaw niya ng Vietnam. Gusto niya sa UK. Yan. Natawag ako sa UK. Dollars ang tingin niyo hindi hindi sharing Okay? So, pero alam ko darating din yan. Bibigyan tayo ng Panginoon ng mga kalalakihan or mag-asawa na hahayo into all the world. No? Pag-pray lang natin, mga kapatid. No? And we will not wait for the accreditation of a centralized group. We will not wait for a deputation that you have to go around the whole number of churches so that may assurance ka na $10,000 support monthly at saka ka aalis. Ganyan po yung iba nga. Kaya malakas ang loob nila na umalis kasi meron na magsusupport sa kanila na 200 churches at ang suma total, pag tiningnan mo, $5,000. Meron na akong pang-upa, pambili ng kotse, at pang-paaral sa anak ko. At habang ako'y nagpipreach ng gospel, habang sinusuko ko ang buhay ko. Yun ang mentality. Pero, sila Paul ba nag-intay ng support? Diba? Sabi ni Paul, sabi ng Holy Spirit sa kanila, separate to me Saul and Barnabas. Tapos, the men prayed over them and sent them away. Wala nang... Kaya ano nga siya pagkakulang, trabaho siya. Diba? Pagkulang, gawa muna siya ng tent. Benta siya.
Yung benta niya, pang-support sa ministry niya. Oh. Pero, sabi niya, there are churches na nagbibigay. At yung iba, kahit na in poverty, nagbibigay. 2 Corinthians 8:2. Tingnan natin. Hindi po kailangan mayaman tayo para tayo ay magbigay. Huwag tayong magintay. Pastor, pag may trabaho na ako, yung trabaho ko, minimum wage. Sapat lang para sa aking anak tsaka asawa at sa ulam namin, sa pag-aaral ng anak ko. Kaya hindi muna ako magbibigay. Ito po ang lesson na binigay sa atin sa 2 Corinthians 8:2. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, sila ay dumadaan sa pagsubok. Sila ay dumadaan, hindi sila mayaman. Ano pa? In the abundance of their joy and their deep poverty. So mahirap. Halos wala silang pang-building. Wala silang food allowance pag nagko-choir or nagyayang people. Wala. No? Yung pastor's allowance siguro, talagang very minimum. No? Deep poverty pero did that kind of deep poverty stop them from helping Paul? Deep poverty abounded unto the riches of their liberality, for to their power. Kung ano yung makakayanan nila, higit sa kanilang kakayanan pa, I bear record, yea, and beyond their power. Hindi na nila kayang magbigay, nagbigay pa din. Onti lang pera nila, pero hindi sila nag-intay ng wealth. Hindi sila nag-intay ng better days. They were willing of themselves, praying up us with much entreaty. Sige na po, Apostle Paul. Hindi, wag na kayo magbigay, mga kapatid, ng Macedonia, sa Thessalonia. Mga kapatid, wag na kayo magbigay. Yung ibang church na lang, wag na. Anong sabi nila? Sige na po, tanggapin nyo na itong nakayanan namin. Wala na nga sila Hindi na nila kaya yung sarili nilang buhay But they prayed with much entreaty to the Apostle Paul that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Yun. So, pwede bang magbigay yung walang-wala? Sabi ng Bible, pwede At ginawa na nga Walang-wala. Hindi mayayaman, mahihirap, pero nagbigay. Para sa missions. Para sa participation. No? Parang sinasabi nila, hindi kami papayag na yung ibang church nagbibigay. Kami hindi. Kami, yung ibang tao nabibigatan. Kami hindi. Para lang sa amin lahat ng perang kaunti na ito dahil sasabihin namin mahirap lang kami. Hindi kami papayag nun. Hindi pwede. Kailangan, kahit papano, meron tayo ibibigay. Yun ang prinsipyo nila. Sana yun din sa atin. Pwede naman Diba? Pwede. So that is the example of the churches in Macedonia. So what will we do? Para tayo magkaroon ng world missions. Ngayon, parang tingin natin, imposible. Una,
Bawat prayer meeting natin, isama natin yan. No? Mag-pray tayo na magkaroon tayo ng missionary at magkaroon tayo ng prospect. Pwede ba yan? Okay. Magkaroon tayong prospect na lugar, whether in Luzon, Visayas, Mindanao, or outside the Philippines. No? At pwede po kayong makatulong dyan, mga kapatid. Dahil may iba-ibang contacts tayo. No? At pag may contacts tayo, halimbawa, yung mga OFW, ba't ba tayo napunta sa Riyadh? OFW. Ha? Hindi tayo pupunta sa isang lugar, wala man lang tayong contact kahit isa. Ha? Wala nang masama. Si Paul ganon. Talaga inikot niya. 0-0. Hindi naman masama rin yun. Yun na yung example ni Paul. Pero sa ngayon, pwede naman may contacts No? Kung binigyan tayo ng Panginoon ng burden na pumunta at mag-ikot, kahit sa wala tayong kakilala kahit sino, biblical pa rin yun. Pero, subukan muna natin yung meron na tayong kilala. Kagaya na sa Tanza, no? Ando si James. O, kilala natin. O, tapos madaldal siya sa mga kapitbahay. O, yun. Sa kadaldalan niya, napansin siya ng kapitbahay. O, sino ba itong matandang ito ang daldal? Di ba? Kuya. O. So, dahil doon, naligtas ng Panginoon yung kapitbahay niya. O, di ba? Ngayon, nag-Bible study tayo doon. So, ganun. Pwedeng gawain niya na beginning ng Panginoon. So, let's pray for missions in every service. And, lagi tayong magtuturo tungkol sa mga missions. Magbibigay tayo ng example. No? Siguro, yung mga i-assign ko na prayer meeting preachers ay tungkol sa missions ang preaching. Or tungkol sa mga missionaries like Adore Ram Hudson, William Carey. Pag-aralan natin ang buhay nila. No? Kung paano ba sila naging missionary. Magbasa tayo ng buhay ng mga missionary. So, let's teach and preach on missions. And support one missionary. So, hahanap tayo ng isang nandun na sa field, like Pastor Marco. Nagpaladala po tayo. Although he is already a pastor and they are an independent church in Romblon. But they need our help. So, we help. And tayo po ay isa na si Pastor Marcos lagi na nasa puso ng SGBCI. No? So, hanap pa tayo ng isa pa. Hanap pa tayo. Kung meron tayong kilala kahit sa outside the Philippines. No? Sovereign Grace tinuturo. Tapos, tama ang pagkaka-organize. Yan. Tabihin nyo lang kung meron kayong kilala at ako'y maghahanap din. Pero we must start supporting one missionary at least regularly, even in a small way. $100. Hindi na masyadong masakit siguro yan sa SGBCI. No? $100. Tapos, pagka tayo ay nagbibigay na dito regularly, malaki yung missions fund natin, $200. $300. Kasi pagka nakalagay dyan, nakadesignate dyan, missions. Missions lang natin gagamitin yan. Hindi sa building, hindi sa salaries, hindi sa kung saan pa. Pagbili ng mga gamit, pagbili ng whatever we need here. Pag nilagay nyo dyan, missions, maiipon yan hanggat pag may pangailangan, missionary lang ang padadala natin yan. Isang pastor or isang church outside of this church.
So, mag-umpisa tayo ng ganun. No? At nasa sa inyo na po yan. Depende sa pagkilos ng Panginoon sa inyo. Lagyan nyo yan. I-designate nyo yan. Hindi na tayo magde-designate para sa building, pintura. Kasi nagiging sinisingil tayo eh. No? Nag-donate para sa pintura, sisingilin tayo. Kailangan, implement mo agad. Wala nang ganon. Missions. Okay? And yung tithes, tsaka for the poor. Oh. Gusto yung kalimutan yung support sa pastor, bahala kayo. 4 lang yan. No? Then let us train young men or old men. Kasi dito, young men lang eh. Kahit old men, pwede pang matuto yan with the possibility of God calling them to missions. The training dapat. At yung mga talagang nasa puso nila, halimbawa ngayon, tingin mo kinakausap ka ng Panginoon, mukhang ang Panginoon ay gusto kong umalis na sa church na to at humayo Bakit sama ng loob ko at ako yan dito pa nakaupo? Kung ikaw ang kinakausap ng Panginoon, ay patuloy mong training, intensive. Para hindi doon, pagdating mo doon, JW yung itatayo mo. Dahil di ka trained. Mamaya, kung ano-ano ang masagap mo doon Tapos iba. Makakat ang support mo. Hindi tayo magpapatuloy na mag-support ng false doctrine. So, yun po. And then, okay, pray. Tapos, magtuturo tayo tungkol sa missions. Pagkatapos, magsusupport tayo ng missionary na nakatindig na. Pagkatapos, magte-train tayo ng mga men. Okay? Yung women, pwede rin matrain, pero kailangan may kapartner kayo na men. Hindi yung kayo ay missionary lady na mag-isa na pupunta sa ibang bansa o sa ibang lugar na ibabae ka tapos ikaw yung missionary. Hindi ganon. Kung tinatawag ka kung dalaga ka, tapos tingin mo tinatawag ka ng Panginoon sa missions, maghahanap ka ng kapartner na magiging husband mo, na magiging missionary. So, halimbawa, dalaga ka, may nanligaw sa'yo. Meron ka bang puso sa mission? Wala Gusto ko lang magpayaman Kasi call center ako 100,000 na yung ko, okay na, may bahay tayo, lahat. Hindi, ang puso ko nasa missionary na Yun, so, busted ka ngayon. Diba? Yung dalagang in-approach mo, gusto missionary or pastor. So, train young men or old men with the possibility of God calling them to missions. And then, ito yung pang-anim, no? Pang-5. Send out the trained on a short-term mission trip to partner churches. So that's something new para sa atin. Hindi pa natin nagawa 'yan. Ibig sabihin, kung hindi ito hindi ito tourist anong tawag doon? Tourist trip. Hindi ito tripping Baka nagti-tripping ka lang. O di ba may galing SGBCI pupunta ng ng UK. No? Magmi-mission, titingnan nila kung masip pa yung possibility. Sama ko! UK? Oo, madali lang ang visa. Alam na ni Pastor paano kumuha ng visa. Sama ko! Tourist? Hindi ganun. No? Yung trained, yung may puso, no? Titingnan mo saan ka dadalhin ng Panginoon.
i-sponsoran ng church yan. Base doon sa pondo natin sa mission. Diba? Kung meron tayong enough mission fund, tapos merong kakilala tayo na papunta ng, halimbawa, Vietnam, Cambodia, or saan mang bansa, no? Ay kung meron tayo, sige, padala natin si kapatid, tsaka yung asawa niya. Padala natin. Tingnan natin kung kikilos ang Panginoon. Tingnan natin papaano. That is one way of developing a missionary spirit in the church. Okay? Yan po yung ginagawa ng mga matatagal ng mga Baptist. Yan po ay hindi bago na method. Sa atin lang bago yan. No? Pero sa Amerika, since 1800s, ganyan na ginagawa nila. Sa UK, ganyan na ginagawa nila. Kinokopya na lang natin. Hindi pa natin lang nagagawa. Pero kailangan, it's about time, gagawin na natin. Kaya we need your support. Church, kailangan po, suportahan natin ang world missions. Hindi ito mangyayari kung amen lang tayo, pero wala tayong gagawin hanggang amen lang. No? Kailangan natin kumilos. Kailangan natin magkaroon ng support. And SGBCI should be concerned for missions and not just inward focused. Pag puro tayo inward, no, programa dito, building dito, usapan dito, conflict dito, magkakagulo lang nga tayo talaga lagi. Kasi ito lang pinag-uusapan natin, itong 200 square meter eh. Diba? Kung gawin natin 100,000 square meters, dahil buong mundo, hindi, wala ka lang oras para pag-isipan eh. Bakit yung pintura dito? Bakit yung tiles na yan? Bakit? Wala. Ang iniisip mo, paano yung mga kaluluwa doon? Sa regions beyond. Yun eh. No? So, SGBCI should see itself as part of God's global plan. Global ang plano ng Diyos para sa church natin. Hindi itong city lang na to. No? Global. And SGBCI should start supporting the missions effort of the church. Yan po ang mission-mindedness na sinabi ng Matthew 28 at ng Acts 1:8. Tumayo po tayo.